abortion na yun. Bali, parang gusto lang na makatulong sa mga lumalapit sa kanila. Nabisto ang operasyon nang magpanggap na magpapalaglag ang isang undercover policewoman. Sa pag-uusap nila sa messenger, ipinaliwanag ng suspect ang proseso ng abortion. Tiniyak na sanitize sa mga gagamitin. Hindi rin daw sila scammer, kaya hindi dapat mag-alala. Na-recover sa operasyon ng Mark Marin na iniabot ng undercover iba pang mga gamot at aparato na ginagamit sa abortion. Isang nagdadalang tao ring sumasailalim sa prosedyo ang nailigtas ng mga otoridad. May naabutan kami na isang babae na inaabot na talaga. Tinurong pa na siya ng pampahilap. Dinala na siya sa isang pagamutan at nagsabing gustong tumayong testigo. Pero, alinsunod sa batas, pwede siyang kasuhan sa pagpapa-abort. Ito pong abortion na ito ay mahigpit na pinagbabawal ng ating batas. At lalo na po pagka nakipag-engage po kayo sa online, at ito ay maaaring tumaas pa ng isang degree higher yung isang kaso na yon dahil ginamitan ito ng information communication technology. Kinasuhan ang suspect ng paglabag sa Medical Malpractice Act at Pharmacy Law. Kinasuhan din sa partisipasyon sa pagpapa-abort ang tatlong iba pang natakip. Dinala sila sa custodial facility sa Camp Crame at wala pang pahayag sa krimen. Para sa GMA Integrated News, Emil Subangil, nakatutok, 24 oras. Sa mga may nakaplanong lakad ngayong weekend, huwag pong kalilimutang magdala ng payong dahil posible ang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa, lalo na po sa hapon at gabi. Dahil pa rin yan sa southwest monsoon o hangin habagat na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Patuan ng Mindanao del Sur na nga, 70 pamilya ang kinailangang ilikas sa barangay Tamasi kahapon. Abot hanggang tiyan kasi ang taas ng baha sa ilang lugar. Kaya kinailangan pang gumamit ng salbabida sa pag-rescue. Sa South Uti naman, nagmistulang ilog na ang kalsada nito. Doon ingat ang mga motorista, lalo't may kasamang putik at bato ang lumaragas ang baha. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang may malakas na pagulan na sa Barm at Zamboanga Peninsula bukas. Pagdating naman ng hapon, halos buong Mindanao na ang uulanin. Magpapatuloy yan hanggang gabi sa Caraga at Davao Region. Sa linggo naman ang hapon ang ulan sa Northern Mindanao at Caraga. Doble ingat po mga kapuso ha dahil ilang araw na lang ang pag-ulan sa ilang lugar sa Mindanao. Posibleng malambot ang lupa na magdudulot ng landslide. Ngayong weekend, sa hapon hanggang gabi rin ang pag-ulan sa Visayas. May malakas na pag-ulan kaya doble ingat. Sa Luzon naman, umaga pa lang bukas ay may ulan na sa Mimaropa at Bicol Region. Magtutuloy-tuloy yan hanggang hapon at uulanin na ang Southern at Central Luzon, pati na Ilocos at Cordillera Region. Sa linggo, Palawan naman ang ulanin sa umaga at pagsapit ng hapon, halos buong Luzon ang ulanin pero mababawasan pagsapit ng gabi. Sa hapon at gabi rin ang ulan dito sa Metro Manila. Pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya kailangan pa naman yan ng pera sa mga update. Bawat umaga ay pagkakataon para sa mga kabataan na pagyamanin ang kanilang kakayahan para sa kanilang pangarap. Pero kailangan nila ng alalay. Kaya may mga estudyante tayong inabutan ng school supply sa Caraga sa pagpapatuloy ng unang hakbang sa kinabukasan project ng GMA Kapuso Foundation sa Davao Oriental. Tinaguri ang Sunrise Capital of the Philippines ang bayan ng Caraga sa Davao Oriental. Dahil nasa pinakasimangang bahagi ito ng bansa, dito unang nasisilayan ang pagsikat ng araw na sumisimbolo rin ng panibagong pag-asa ng sa maglolang Melinda at Gio. Hirap man sa buhay, sinisikap ni Melinda na makapag-aaral ng kanyang apo. Siya rin kasi ang nag-aalaga kay Gio habang nagtatrabaho ang mga magulang nito sa Davao City. Problema ako man kay kwarta, yung tawag sa kanan ama, kay sweldo. Yung kung mabag na yung klase, di ako makapalit, problema gyud ako. Tuwing muli sa tendahan, itinatabi ni Melinda ang suko na pinaglalagyan ng kanyang napamili. Ito na rin kasi ang nagsisilbing bag ni Gio sa eskwela. Merong supot na
galing sa convenience store, meron doon pong sa bigas, pinaglagyan ng bigas, doon nakasilid yung mga papel, lapis, at saka yung mga notebooks. Pangarap ko po magkaroon ng maglabag. Ang hiling ni Gino, isinakatuparan ng unang hakbang sa kinabukasan project ng GMA Kapuso Foundation. Kanay lang siya sa 2,004 estudyanteng nakatanggap ng bagong balag kompletong school supplies sa Davao Oriental. I'm really happy na may mga tao pa rin Okay, katulad yan. ninyo. Napakalaking